Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1221 hanggang Kabanata 1230. Kabanata 1221. Tinitingnan ng batong espiritu na nasa harapan niya, si Hansen ay mabilis na nahulog sa pag-aangkin ng kasakiman. Lumipad siya patungo sa noo ng estatwa at upang kunin ang bato. Alam ni Hansen na kailangan niyang kunin ito bago ito tuluyang mabuo at mabigyan ng hugis ang espiritu. Ang mga nilalang ay umungal sa nanghihimasok na lumipad sa itaas nila na parang kinukutya nila ang kanilang Diyos. Hindi naman nag-aalala si Hansen sa kanilang mga naririnig na reklamo, binilisan lang niya ang pagmamadali niya upang kunin ang batong espiritu. Ito ay maaaring maging ang tanging pagkakataon na magkakaroon siya upang makontrol ang isang bagong silang na emperador. Ito ay isang kamangha-manghang bihirang pagkakataon na magiging hanggal na baliwalain. Gumalaw ang mga nilalang upang pigilan ang kanyang pagpasok, ngunit sa kanilang pagkadismaya, lahat sila ay mas mabagal kaysa sa tao. Ang mga daliri ni Hansen ay parang hinahawakan na ang batong espiritu ng biglang, isang matalim na lilang ilaw ang sumabog mula sa kristal. Nang hawakan ni Hansen ang ilaw, ito ay matalim at nagdulot sa kanya ng pagdurugo. Ang sinag ng ilaw ay nagkaroon ng hugis ng isang talon at lumabas mula sa bato. Dali-dali niyang binawi ang kanyang kamay at nagpagaling. Nang muli niyang tingnan ang batong espiritu, nakita niya ang figure ng isang hugis tao na nagtitipon. Hindi nakita ni Hansen ang mukha ng espiritu, ngunit ang lilang usok na bumuo nito ay bumuo ng mga pakpak sa likod ng figure ng tao. Mukhang malabo, nakakagambalang imahe ng isang tagapag-ani. Ang bagong silang na espiritu ay sumugod patungo kay Hansen. Nasa 3 metro pa rin ito ang layo, ngunit ang espada ay naipasa na ang distansyang iyon at sinubukang putulin siya. Ginamit ni Hansen ang espadang Phoenix at Taya, at sinubukan niyang harangan ang pag-atake. Nagtagumpay ito, ngunit ang pagtama ay masyadong malakas at ibinagsak siya sa lupa. Ang espada na gawa sa ilaw ay hindi nawala nang matapos ang pagsugod ng espiritu. Ang espada ay hindi nangangailangan ng kamay ng isang gumagamit, at ito ay walang tigil, kinokontrol ng isip ng operator nito. Muling tumama ang kapangyarihan laban sa mga espada ni Hansen, at nagtibay siya habang ito ay tumutulak at unti-unting lumalapit sa kanyang dibdib. Boom! Sinubukan ulit ng espiritu ng hari na mukhang tagapag-ani na hiwain si Hansen. Ang mga mata ni Hansen ay naging puti kasama ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay dumaloy pababa upang mahawakan ng lupa, tulad ng isang creamy cascade ng gatas. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga espada at itinapon ang unang talon ng ilaw. Pagkatapos, gamit ang taya, itinapon ni Hansen ang isa pa. Pang! Ang mga lilang talon ng ilaw ay nabasag sa ilalim ng kataas-taasang pag-agos ng kapangyarihan ni Hansen, at gayon din ang puting ilaw na nagdala ng taya. Maraming mga super nilalang ang lumapit upang samantalahin ang anumang pagbubukas na maaari nilang makita upang saktan ang nanghihimasok na tao. Nakikita ito, alam ni Hansen na oras na upang tawagan ang backup. Tinawag niya ang Disloyal Knight, Little Angel, at Thorn Queen. Ginamit ng Disloyal Knight ang kanyang halo upang pahinin ang mga nakapalibot na nilalang at ang bagong silang na espiritu ng hari. Thorn, pigilan mo ang mga nilalang na iyon. Sigaw ni Hansen sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos, siya at si Little Angel ay nagtulak upang harapin ang espiritu ng hari. Ginamit ni Thorn Queen ang kanyang Equinox Flower. Isang pader ng mga tinak ang lumitaw mula sa lupa upang sugpuin ang papalapit na hukbo ng mga nilalang. Samantala, si Hansen ay naglakad patungo sa espiritu ng hari kasama si Little Angel. Napagtanto niya na ang espiritu ng hari ay hindi pangkaraniwang malakas, at malamang na nasa katayuan ng emperador, kung isa sa alang-alang ang lahat. Ngunit hindi pa katagal ay nakaharap si Hansen sa Sky King, at may malinaw at nakikilalang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang espiritu ng hari na ito ay hindi nasa liga ni Sky King, tiyak na iyon. Naisip ni Hansen na maaaring dahil ang 10 gene lock nito ay hindi pa nabubuksan, o marahil ay pinigilan ng tao ang paglaki nito sa pamamagitan ng pagsipsip ng nutrisyon ng espiritu. Ano man ang maaaring mangyari, sigurado si Hansen sa isang bagay sa itaas ng lahat, maaari niyang patayin ito. Ang mga nilalang ay nasa lahat ng dako, gayunpaman, at ang pakikipaglaban sa kanyang paraan ay magiging sapat na mahirap na gawain sa kanyang sarili.
Kaya, pinlano niyang patumbahin ito at marahil ay kumita ng isa pang alipin sa proseso. Si Hansen at Little Angel ay lumapit sa espiritu ng hari ng may pag-iingat, habang ito ay nagpatawag ng higit pang mga talon ng ilaw sa isang pagtatangka na putulin sila. Boom! 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 Ang lilang ilaw at banal na ilaw ay nagbanggaan sa isang nakakahilo na hanay ng mga spark. Gayunpaman, ang espiritu ng hari ay walang problema sa pagsupil sa dalawa. Pagkatapos masira ang isang masamang talim ng ilaw, madali itong muling mabuo at babalik sa kanila, na naglalagay kay Hansen at Little Angel sa isang kawalan. Parami ng parami ang mga talim na tinawag, at nagsimulang magkaroon ng lupa ang espiritu. Sa mas kaunti at mas kaunting espasyo upang umiwas, nasa problema si Hansen. Siya ay dapat na isang isinilang na emperador, wala nang alinlangan tungkol doon. Ang espiritu ay tiyak na nagbukas ng 10 gene lock nito. Ang isang super nilalang na may siyam na gene lock na bukas ay hindi man lang malapit sa antas ng kapangyarihan na kailangang harapin ni Hansen. Marahil ito ay isang hindi sapat na halaga ng mga sustansya na pumihil sa espiritu na ito na maging kasing lakas ni Sky King. Ang isinilang na emperador ay gumamit ng kanyang mga lilang talam na parang baliw, pinupuno ang buong tore ng mga ito. Pinuputol nila ang anumang bagay at lahat ng bagay na kanilang hinawakan. Little Angel, oras na para mag-combine tayo. Tumakbo si Hansen patungo sa kanya. Tumakbo rin si Little Angel patungo sa kanya. Nang magkita sila, ang mga pakpak ni Little Angel ay yamakap kay Hansen, at ang dalawa ay nagsimulang mag-lock ng mga labi at halikan. Ang mga lilang talim ng ilaw ay patuloy na lumalapit sa kanila, at ngayon, daan-daang mga ito ay nagsisimulang dumating ng sabay-sabay. Boom! Isang mabaliw na puting ilaw ang sumabog mula sa kanila, sinisira ang bawat isa. Ang mga lilang piraso ay nagkalat saan man. Pagkatapos, isang magandang puting figure na may mga pakpak ng anghel at isang halo ay lumitaw mula sa nakasisilaw na flash, na may hawak na isang transparent na malaking espada sa itaas ng ulo nito. Boom! Ang malaking espada ay ibinaba sa bagong silang na espiritu ng hari. Kabanata 12:22. Nagbago ang mukha ng bagong silang na espiritu ng hari. Gamit ang dalawang lilang espada, paulit-ulit niyang sinubukang hiwain si Hansen. Dong! Ang mga espada ay paulit-ulit na nagbanggaan ng lakas na napakalaki na nagdulot ng mga shockwaves na sapat na malakas upang ilipad ang papalapit ng mga super nilalang. Ang bubong ng tore ay napunit na parang takip. Ang bagong silang na espiritu ng hari ay mabangis, at patuloy siyang umiikot ng kanyang mga espada nang hindi nagpapahinga kahit isang sandali. Habang ginagawa niya ito, paulit-ulit siyang sumigaw at sumigaw. Ang mga mata ni Hansen ay nag-aapoy. May matinding kaibahan sa pagitan ng kanyang puting ilaw at ang lila ng espiritu. Mamatay ka! Bumuga si Hansen. Ang lilang espada ay naputol sa kalahati ng espadang anghel. At habang sandaling nagulat ang espiritu, bumagsak ang kanyang bantay sapat na para sa espadang anghel na umikot pabalik at itusok ang sarili ng malalim sa dibdib ng espiritu. Kahit na dapat sana ay isang tagumpay at pag-aalis ng kaba, hindi naramdaman ni Hansen na nakamit na ang tagumpay. May kakaibang mali. Ang katawan ng espiritu ng hari ay hindi naramdaman na matatag ng hatiin ng espada ang laman. Ang espadang anghel ay nakapasok ng walang anumang paglaban. Hindi ito lumubog sa laman tulad ng dapat sana. Tumawa ang espiritu ng hari, at pagkatapos ay sinubukan niyang hampasin si Hansen. Sumulong si Hansen. Sa isang hakbang na iyon, nagawa niyang makapunta sa likod ng espiritu ng hari. Ang paglalakbay gamit ang manipulasyon ng espasyo ay hindi itinuturing na tunay na teleportasyon, ngunit ang mga epekto ay halos magkapareho na halos hindi na makilala. Ang lilang espada ay hindi tumama sa anumang bagay. Pagkatapos ay inikot ni Hansen ang kanyang espadang anghel na may nakakapaso na bilis na nagparamdam na parang nawala ang sandata. Ngunit muling lumitaw ng tamaan nito ang espiritu ng hari. Paulit-ulit na umikot si Hansen habang nagsimulang mapunit ang usok ng figure ng espiritu. Kahit na gayon, lahat ay mukhang walang saysay. Matapos hatiin sa dalawa ang espiritu ng hari, madali itong nakabawi. Gayunpaman, lalo pang nagalit ang espiritu ng hari sa mga ginawa ni Hansen. Ang lilang usok ay naging isang bangkos ng mga espada na muling nagkaroon ng sariling kalooban at sinubukang patayin si Hansen. Gayunpaman, hindi sapat iyon upang maalis ang pag-ikot ni Hansen. Sa isa pang bahagyang paggalaw, si Hansen ay nasa likod ng espiritu ng hari ng isang beses pa. Hindi nagatubiling hampasin ni Hansen ang espiritu ng hari gamit ang espadang anghel muli. Hindi mo ako masasaktan. Sumuko ka na, pangungutya ng espiritu ng hari. Muling hinati ni Hansen sa dalawa ang espiritu ng hari, at pagkatapos noon, sumugod siya.
Ngunit agad na nakabawi muli ang espiritu ng hari, sinabi kay Hansen, marami ka pang beses na maaari mong subukan ito, ngunit. Bago siya matapos, nagbago ang kanyang mukha. Si Hansen ay nasa harap ng estatwa ng espiritu, ang kanyang mga kamay ay humahawak sa batong espiritu. Paano mo nang ahas? Ang espiritu ng hari ay tumakbo patungo kay Hansen at sinubukang putulin siya. Ngunit nang hindi man lang siya pinapansin, kinuha ni Hansen ang batong espiritu sa kanyang mga kamay. Boom! Ang lilang talon na sasaksak sana kay Hansen ay nabasag. Ang bagong silang na espiritu ng hari ay nagyelo, habang ang kanyang mga mata ay tumingin sa tanawin ni Hansen, na ang mga kamay ay hawak na ngayon ang bato. Gusto mo bang mabuhay? O gusto mo bang mamatay? Hinarap ni Hansen ang espiritu at binigyan siya ng ultimatum, habang nanginginig ang kanyang mga daliri habang iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Tinukso siyang basagin ito noon din. Patuloy na tinitigan ng bagong silang na espiritu ng hari ang batong espiritu na nasa mga kamay ni Hansen. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ibinaba niya ang kanyang mga pakpak at lumuhod. Sinabi niya, ako, si Purple Emperor, ay handang magpasakop at mag-alok ng ganap na katapatan sa isang bagong Panginoon. Magiging tapat na alipin ako mula ngayon hanggang sa kawalang hanggan. Natuwa si Hansen nang marinig niyang nagpapasakop siya, kaya masayang inilagay niya ang batong espiritu sa noo ng emperador. Nararamdaman ni Hansen ang matinding kaba. Natatakot siya na ang espiritu ng hari ay magpapasabog sa sarili. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Super King Spirit Mode ay hindi gaanong nakakatakot, at malinaw na hindi sapat ang lakas nito upang harapin ang espiritu ng mag-isa. Sa sandaling inilagay ni Hansen ang bato sa noo ng espiritu, isang lilang ilaw ang naligo sa buong tore sa isang nakasisilaw na ambon. Pagkatapos ay pumasok ang espiritu sa dagat ng kaluluwa ni Hansen. Masaya na masaya si Hansen. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang oras upang suriin pa ang espiritu. Kaya i-disconnecta ni Hansen mula kay Little Angel, isang kilos na nagparamdam sa kanilang dalawa na mahina. Pagkatapos, ginamit ni Hansen ang kanyang mga pakpak ng dragon ng dugo demonyo upang manatiling ligtas na nakalutang sa hangin. Pagkatapos ay hiniling niya sa Disloyal Knight na tulungan si Thorn Queen. Sa sandaling kinuha ni Hansen ang bato, ang mga nilalang ay naghiwa-hiwalay at tumakas ng mabilis. Gayunpaman, ginamit ni Thorn Queen ang kanyang mga baging upang bitagin ang isang super nilalang at pigilan itong makatakas. Ang mga baging ay parang isang malupit na hola na pinipigilan ang nilalang sa lugar. Ang mga tinik ay tumusok ng malalim sa laman nito, tulad ng mga kuko na ipinako dito. Ang nilalang ay nagbere at nagbula ng yelo mula sa bibig nito sa isang walang kabuluhang pagtatangka na makatakas. Ngunit tulad ng mga gutom na karayom, sinipsip ng mga tinik ang dugo nito at nagpahina dito. Tiningnan ni Hansen ang super nilalang at napansin kung paano ito isang puting lobo na may mga kapangyarihan ng yelo. Ito ay medyo malakas, at nagulat siya nang makita na ito ay napigilan ng maayos. Nagtataka siya kung iyon ba ang natural na lakas ni Thorn Queen ngayon, o kung posible lamang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Equinox Flower na natanggap niya lang. Tumalon si Disloyal Knight pababa upang tulungan siyang tapusin ang hayop, ngunit si Thorn Queen ay naubos na ang dugo nito at pinatay na ito. Super Creature Ice Wolf God na patay. Nakuha ang kaluluwa ng hayop. Ang laman ng nilalang na ito ay maaaring kainin, at maaari mo ring anihin ang Life Geno Essence nito. Ubusin ang Life Geno Essence nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Point ng random. Tatanggapin mo ba ang kaluluwa ng hayop? Gusto niya ito, ngunit isang anyo ng yelo ay lumalabas na mula kay Thorn Queen. Pagkatapos ay inilagay ito sa dagat ng kaluluwa ni Hansen, na nagpakita sa kanya ng isang lobo ng yelo. Lumabas si Hansen sa tore ngunit hindi nakakita ng anumang iba pang nilalang. May ilang mga mahina na nag-iisa, ngunit hindi sila karapat-dapat sa pagsisikap. Dahil hindi na interesado sa anumang bagay, bumalik si Hansen sa tore upang suriin ang kanyang mga nakuhang gamit. Kabanata 1223. Ang laman at Life Geno Essence ng Diyos ng Lobo ng Yelo ay malalaking gantimpala, ngunit masaya si Hansen sa paggamit ng pagmamay-ari ng Purple Emperor at ng kaluluwa ng hayop. Tiningnan ni Hansen ang kaluluwa ng hayop ng may matinding tuwa. Super kaluluwa ng hayop Diyos ng Lobo ng Yelo, uri ng baluti. Hindi pa nakakahanap si Hansen ng isa pang super baluti ng kaluluwa ng hayop mula nang masira ang huling nakuha niya, kaya ito ay isang napakikinabangang pakinabang. Tinawag ni Hansen ang baluti ng Diyos ng Lobo ng Yelo upang subukan ito. Nang lumitaw ito, siya ay nakasuot ng yelo puting baluti na may palda ng balahibo. Ito ay parehong matatag at maganda. Sa kasamaang palad para sa kanya, ito ay isang magaan na baluti.
Ang depensa nito ay hindi kasing tibay ng huling baluti na nakuha niya, ngunit sa pagsasabing iyon, mayroon itong napakalaking depensa sa yelo at hamog na nagyelo. Ang baluti ay malumanay na kumikinang habang ang mga imahe ng mga snowflake ay nabuo sa paligid niya, na nagbibigay ng ilusyon na ang nyebe ay patuloy na bumabagsak sa kanyang paligid. Napakaganda. Magagamit ito ni Hansen upang harangan ang mga pag-atake ng awe, at higit pa rito, mahusay din ito laban sa apoy. Gusto niya sana ng isang bagay na medyo mas kapaki-pakinabang, ngunit hindi gustong magreklamo ng labis si Hansen. Ito ay isang napakatalino ng paghahanap, at tiyak na maganda ang hitsura nito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapahanga sa sarili sa baluti, inilagay niya ito at nagpasya na tingnan ng mabuti si Purple Emperor. Ang mismong pag-iisip tungkol dito ay nagparamdam sa kanya ng kilig dahil hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng emperador ng napakabilis. Hindi naabala ni Hansen na basahin ang kanyang mga istatistika at tinawag niya ito kaagad. Nang lumitaw si Purple Emperor sa kanyang harapan, sinabi ni Hansen sa kanya, sabihin mo sa akin kung anong mga kapangyarihan ang taglay mo. Agad na sinabi ni Purple Emperor kay Hansen ang tungkol sa kanyang sarili. Sa huli, nadismaya si Hansen. Talagang nagbukas siya ng 10 genlock, ngunit ang kanyang paglaki ay talagang napigilan ng kakulangan ng sustansya. Ginawa siyang mas mahina kaysa sa karaniwang emperador. Ang pagbubukas ng 10 genlock ay mas mahirap kaysa sa pagpupuno ng nutrisyon na maaaring hindi niya natanggap. Sa pag-iisip nito, medyo nabawasan ang pagkadismaya ni Hansen. Ang ilang mga espiritu ng hari ay talagang nagawang maabot ang katayuan ng emperador nang hindi binubuksan ang 10 genlock. Si Purple Emperor ay higit pa sa okay, at napatunayan na niya ang kanyang mga kakayahan sa laban kanina. Malakas at matalino si Purple Emperor, at ang tanging kulang lang talaga ay ang karanasan. Malamang na dahil ipinanganak lang siya. Kaya, bukod sa kung ano ang nasa kanyang mga likas na ugali, wala siyang alam. Siya ay parang isang malaking sanggol sa ilang mga paraan. Maswerte ako na nakuha ko siya ngayon. Dahil siya ay walang karanasan, mas madali para sa akin na makuha siya. Kung ito ay isang emperador na may maraming karanasan, taya ko na mas gugustuhin niyang magpapasabog sa sarili kaysa magpasakop. Tiyak na nagiging komportable na si Hansen sa kanya. Mayroong ilang mga super nilalang sa paligid, kaya nagplano si Hansen na manatili sa kanlungan at tingnan kung maaari niyang patayin ang ilan sa kanila at marahil ay mamax out ang kanyang super Geno Point tally. Kaya, pinanatili ni Hansen si Purple Emperor, Thorn Queen, at Disloyal Knight sa Tower Shelter habang bumalik siya sa alyansa. Mahina pa rin si Hansen at Little Angel, kaya naisip niya na mas mabuti kung magpahinga muna sila upang makabawi. Bukod dito, nang bumalik sa alyansa, ang atensyon ni Hansen ay napunta sa isang bilang ng mga mensahe na natanggap niya habang wala siya. Lahat ng iyon ay iniwan ni Lin Weiwei, at dahil sa dami ng mga iyon, ang paksa ay dapat na isang kagyat. Binuksan ni Hansen ang mensahe upang salubungin ng isang imahe ni Lin Weiwei. Sinabi niya, nandoon ka ba? Ang Holy Sword Shelter ay inaatake. Ang natitirang mga mensahe ay lahat ay tungkol sa parehong bagay, at halos agad nag-aalala ng husto si Hansen. Dahil nandoon si Xi Jinping, anuman ang umaatake sa kanlungan at nagdudulot ng gayong takot at pagkabalisa ay dapat na isang napakatalino na puwersa. Nakipag-ugnayan si Hansen kay Lin Weiwei, at nang sagutin niya, nagulat siya at sinabi, sa wakas, bumalik ka na. Oo, ano ang problema? Sabi ni Hansen. May isang espiritu na nagdala ng isang grupo ng mga nilalang upang subukang sakupin tayo. Pinatay silang lahat ni Xi Jinping, kaya't naniniwala kaming tapos na ang problema. Ngunit ilang sandali lang, dumating ang isa pang grupo ng mga puwersa. Sa pagkakataong ito, ang grupo ay naglalaman ng isang bilang ng mga super nilalang. Sinabi sa amin ni Xi Jinping na mag-teleport pabalik sa alyansa, at kung hindi ka namin makontak, manatili doon. Nagpos si Lin Weiwei ng ilang sandali na halatang nag-aalala. Pagkatapos huminga ng malalim, nagpatuloy siya sa pagsasabi, mamamatay ba si Xi Jinping sa pamamagitan ng paglagi doon ng mag-isa? Sa tingin ko hindi mamamatay ang lalaking iyon nang hindi lumalaban, hindi siya madaling matalo. Pupunta ako at titingnan, manatili ka rito ng ligtas. Sa loob, alam ni Hansen na ito ay dapat na masama. Hindi natatakot si Xi Jinping sa anumang bagay, ngunit kung sinabi niya sa ibang mga tao na huwag bumalik, ipinapakita nito na kulang siya sa kumpiyansa. Iyon ang pinakamakatakot tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos noon, bumalik si Hansen sa santuaryo. Alam niyang kailangan niyang magmadaling bumalik sa Holy Sword Shelter.
4 na araw na ang nakalipas mula nang mag-ampon ang mga tao pabalik sa alyansa, kaya natatakot si Hansen na maaaring huli na para sa kanya na iligtas si Xi Jinping kung ang mga bagay ay naging masama sa kanyang kawalan. Sumakay si Hansen sa Golden Growler pabalik, dala ang lahat ng kanyang mga nakuhang gamit. Nang makarating siya sa Holy Sword Shelter, tahimik ang lahat. Ang lugar ay nasa kaguluhan, ngunit tapos na ang pakikipaglaban, malinaw iyon. Ang mga gusali ay natamba at ang mga pader ay gumuho, kaya ang lugar ay nasa isang tamang estado. Nang pumasok si Hansen, agad siyang nakaramdam ng malaking ginhawa. Doon, nakita niya si Xi Jinping na nagbababad sa araw na parang walang nagbago. Sa kanyang dibdib ay nakapatong ang isang comics. Ayos ka lang. Nakakaaliw iyon. Ngumiti si Hansen. Tumayo si Xi Jinping, at nang mahulog ang comics, natakot si Hansen. May malaking sugat sa kanyang dibdib, isang sugat na naglantad sa kanyang puso. Malinaw na nakikita ang pagbomba ng organo. Ano ang nangyari? Alam ni Hansen na anuman ang pinsalang natamo niya, dapat na gumaling na si Xi Jinping ngayon. Ang sugat ay minarkahan ng isang kakaibang kapangyarihan. Ito, hindi gagaling. Pero ayos lang, huwag kang mag-alala. Nagtipon ng sarili si Xi Jinping at nagpatuloy sa pagsasabi, pero babalik sila. At ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit kapag bumalik sila, hindi ko na sila mapipigilan. Dalhin mo pabalik si Lin Weiwei at dalhin mo sila sa ibang lugar. Dalhin mo sila sa isang lugar na ligtas, yo. Sino ang gumawa nito sa iyo? Kumunat ang noo ni Hansen ng may matinding pag-aalala. Ang mga tauhan ni Thunderhell Emperor. Hindi siya magpapakita, ngunit sino man ang ipadala niya ay tiyak na malakas. At sa susunod, mas magiging malakas sila. Hindi ko sila kayang labanan ng mag-isa, kumunat ang noo ni Xi Jinping at nagsimula na namang damyogo. Hindi ka nag-iisa. Lumapit si Hansen kay Xi Jinping at gumamit ng pilak na kidlat sa kanyang dibdib. Kabanata 1224. Ginamit ni Hansen ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling na nagmula sa kidlat, ang kakayahang natanggap niya mula sa pilak na Soro, upang simulan ang pagpapagaling ng mga sugat ni Xi Jinping. Naubos siya ni Hansen, at kung tuluyang gagaling si Xi Jinping, magtatagal iyon ng ilang araw. Sa loob ng palasyo ng kanlungan, inilabas ni Hansen ang malupit na bote at pinalaya si Qingjun. Sa sandaling mailabas siya, nagpatuloy ang paglaki ng mga usbong at baging. Hindi niya alam kung bakit siya tinawag ni Hansen, at nagsimula siyang magpanik. Zero. Tawag ni Hansen, gustong makita kung ang Azure Sutra ay makakayanan ng sakit. Magkakaroon ng labanan, at kung maaayos ni Hansen ang kanyang nakolektang mga espiritu at nilalang sa bote, sila ay magiging hindi masukat na tulong. Lumapit si Zero kay Qingjun sa isang masiglang pagmamadali, na ibinaba ang kanyang mga braso na parang aatake sa kanya. Habang nangyayari ito, sumili si Hansen sa likod ni Qingjun at hinawakan siya sa mga braso, na pinipigilan ang kanyang paggalaw. Hiniwa ni Zero ang kanyang katawan, pinapatay ang mga nagsasalakay na mga usbong ng baging at inaalis ang kanilang mga ugat. Tama si Dragon King. Ang Azure Sutra ay talagang nakakapatay ng mga baging. Sinubukan ni na Qingjun at Drybone King na alisin ang mga ito sa panahon ng kanilang pagkakakulong sa bote. Wala sa kanilang mga pagtatangka ang nagbigay ng anumang positibong resulta hanggang ngayon. Nagulat siya ng bahagyang tao ang muling nagbigay sa kanila ng isang tiyak na sagot sa isa pang problema nila. Qingjun, malaya ka na ba sa mga Skyvines na iyon? Tanong ni Hansen. Si Qingjun, na nakalaya mula sa kanyang pagkakahawak, ay tinapik ang kanyang sarili upang suriin ang kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi niya, oo, sa totoo lang. Sa tingin ko hindi ko na nararamdaman ang mga iyon. Mabuti iyon. Pero natanggal ka sa mainit na bote at napunta sa apoy, natatakot ako. Aatakehin tayo ng isang kakilakilabot na kaaway. Kailangan ko ng tulong mo. Sabihin sa iba na aalisin ko ang kanilang mga baging, ngunit kung sila ay tapat na mananatili rito upang tumulong sa pagtatanggol sa kanlungang ito. Nagpos si Hansen, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabi, at huwag kalimutang banggitin na ang mga espirito ng hari ay kailangang magbigay sa akin ng kanilang mga batong espirito, at ang mga super nilalang ay kailangang mag-sign ng kontrata. Iyon ay sa tabi, ngunit siguraduhin lang na banggitin ito, para maintindihan nila ang mga tuntunin na magpapawalang bisa sa kanila mula sa bote at malaya sa mga baging. Hindi ako sigurado kung sasang-ayon sila, sabi ni Qingjun. Tanungin mo muna at tingnan kung ano ang sasabihin nila, sabi ni Hansen sa kanya. Bumalik si Qingjun sa malupit na bote. Sinimulan niyang sabihin sa mga naninirahan sa bote na maaari silang gumaling, at handa nang palayain sila ni Hansen. Nagdulot ito ng matinding excitement sa kanila.
Mabilis na lumala ang kanilang mga saloobin nang marinig nila na kailangan nilang maglingkod sa ilalim ni Hansen. Bakit kailangan naming sumunod sa kanya? Mahina siya. Pa, sino sa tingin niya siya? Isang emperador. Imposible. Tuldok. Gusto ba ninyong manatili sa bote na ito magpakailanman o gusto ninyong lumabas? Mahigpit na sabi ni Qingjun, nakatingin sa mga mata ng bawat isa. Susubukan ni Immortal Emperor na makarating sa sanctuary ng ikaapat na Diyos, at kapag nagawa niya iyon, magiging malaya na tayo. Anyway, sabi ni Ghost Eye. Sumagot si Qingjun sa pagsasabi, hindi ba ninyo napagtanto ang mga tuntunin ng inyong pagkakakulong sa loob ng bote? Hindi kayo makatatakas dito sa pamamagitan ng inyong sariling kagustuhan. Lahat ng super nilalang ay nagulat nang maunawaan nila ang ibig sabihin nito. Muling nagsalita si Ghost Eye, nagtatanong, sadyang itinatago ba tayo ni Hansen dito? Ikinulong ba niya tayo dito para sa mismong dahilang ito? Oo at hindi, pero subukang umalis ng mag-isa. Sige, subukan mo. Maganda ang argumento ni Qingjun. Ang malupit na bote ay maaaring naging kanilang kanlungan, ngunit ito ay isang salamin na bilangguan sa parehong oras. Kung hindi sila palalabasin ni Hansen, maiipit sila doon, at ngayon lang nila napagtanto ang katotohanan iyon. Biglang nagsalita si Water Fairy, Qingjun, sabihin mo kay Hansen na handa akong mag-sign ng kontrata. Nababaliw ka ba? Sigaw ni Ghost Eye. Walang masama sa paglilingkod sa kanya. Bukod dito, mas mabuti ang anumang bagay kaysa maipit dito, nagtitiis sa amoy ng iyong pawis na nagmumula, sagot ni Water Fairy. Pero siya ay, mahina. Hindi ba ninyo nakikita iyon? Sabi ni Ghost Eye. Sabi ni Qingjun, ikaw ay isang sirang plaka, huwag mo akong paikautin ng paulit-ulit sa bagay na ito. Muli, maaari mo bang alisin ang mga baging ng mag-isa? Maaari ka bang lumabas sa bote ng mag-isa? Hindi sana ako narito kung kaya ko, amin ni Ghost Eye. May isang batang babae na kasama ni Hansen, at maaari niyang alisin ang mga iyon, sabi ni Qingjun. Lahat ng super nilalang, nang marinig ito, ay nagulat. Mag-sign ako ng kontrata kay Hansen. Ako muna, sabihin mo sa kanya. Pagmamakaawa ni Water Fairy. Sige, tumanggaw si Qingjun. Pinapanood ni Hansen ang bote sa buong oras. Si Drybone King, Water Fairy, at Ghost Eye ay handang sumali kay Hansen. Si Rock Giant lang ang tumanggi. Binigyan ni Drybone King si Hansen ng kanyang batong espiritu habang nag-sign ng kontrata sa dugo sina Water Fairy at Ghost Eye. Mga espiritu ng hari, Moment Queen, Thorn Queen, Drybone King, Qingjun King, Purple Emperor. Mga super nilalang, Blue Dinosaur, Metal Eater, Water Fairy, Ghost Eye, Snowball. Si Hansen ay may higit pang kapangyarihan sa kanyang likod na bulsa kaysa sa karaniwang kanlungan ng espiritu ng hari, bukod pa sa kanyang iba pang mga kasama. Mayroon pa rin siyang Exi Ching King, Bauer, Zero, Little Angel, Disloyal Knight, at maging si Ghost Baby at Golden Brawler, kung sakaling magkaroon ng kaguluhan. Nais sana ni Hansen na mas marami siyang kaalaman tungkol sa kanyang kalaban, at nais sana niyang makita ang mga tropang ipapadala nila. Kung ito ay isang espiritu ng hari na paparating sa kanila, na may ilang mga super nilalang, tatawanan ni Hansen ang harap ng kahirapan na iyon. Hindi siya matatakot, ngunit kung si Thunderhell Emperor mismo ang magpapakita, mas gugustuhin niyang mawala ang kanlungan at hindi ipagsapalaran ang labanan. Biglang naramdaman ni Hansen na may gumagalaw sa loob ng kanyang dagat ng kaluluwa. Narinig ang tunog ng pag-awit ng uwak. Ang gintong uwak ay natapos ng mag-evolve. Gintong uwak berserk super kaluluwa ng hayop uri ng pagbabagong anyo. Natutuwa si Hansen. Hindi niya inaasahan na matatapos ang pag-evolve nito sa oras para sa labanan, at ang pagkakaroon nito ay nangangahulugan na hindi niya kailangang ipagsapalaran ang paggamit ng Super King Spirit Mode. Sasama ako sa iyo, sabi ni Exi Ching King, habang aalis na sana si Hansen. Magsasagawa lang ako ng kaunting pagsisiyasat upang makita ang listahan ng mga bisita, sabi ni Hansen. Bakit hindi tayo magkita sa kanila, good? Bakit hindi natin sila labanan sa kapatagan, sa halip na ipagsapalaran ang pagkawasak ng kanlungan? Ang bahay na ito ay nagdusa na ng sapat, mungkahi ni Exi Ching King. Magandang pag-iisip iyon, sa totoo lang. Maaaring tama ka, sang-ayon ni Hansen, kaya dinala niya ang kanyang grupo ng mga tauhan patungo sa lugar kung saan sinasabing naruroon ang mga puwersa ni Thunderhell Emperor. Kabanata 1225. Matandang Huang, bakit dinadala ng emperador ang napakaraming espiritu ng hari at mga super nilalang kasama niya? Sa isang kagubatan, dalawang tao ang nag-uusap sa isa't isa ng pabulong. Ang anak ng emperador, si Thunder Devil King, ay binubuli.
Naghahanap ng gantimpala ang emperador, kaya nagpadala siya ng isang maliit na grupo ng mga espiritu ng hari at mga super nilalang sa lugar kung saan sinasabing naninirahan ang kaaway. Lahat sila ay napatay, sabi ng matandang lalaki. Sino ang sapat na malakas upang talunin, pabayaan ang pagbuli, sa kanyang anak? Tanong ng binata. Sa tingin ko dapat ay isa pang espiritu ng hari, sabi ni matandang Huang. Nakakahiya na walang tao na kasing lakas ng ganoon, malungkot na sabi ng binata. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga sanga, sinabi ni matandang Huang, bakit may clearing dito? Wala ito rito dati. Sumagot ang binata sa pagsasabi, oo, at tingnan mo ang namamagana punong ito. Dapat ba nating tingnan? Narito tayo para magtrabaho, hindi dapat tayo masyadong mausisa, sabi ni matandang Huang. Pagkatapos, naglakad palayo ang dalawa. Ngunit habang naglalakad sila palayo, bigla silang sumigaw sa takot. Nakita nila ang isang binata na nakatayo sa kanilang harapan. Ano bang mali sa iyo? Papatakutin mo kami ng ganyan. Teka lang, hindi pa kita nakikita dati. Kailan ka napunta rito at saan ka nanggaling? Tanong ni matandang Huang. Muling sumigaw ang binata, ngunit sa pagkakataong ito ay isang sigaw na nagmula sa tuwa. Sumigaw siya, Hansen. Si Hansen ito. Little Zhao, kilala mo ba ang taong ito? Tanong ni matandang Huang. Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo alam kung sino ang manugang ni President G? Sagot ni Little Zhao. Nakaipit ako rito sa loob ng mga dekada. Huling naaalala ko, ang presidente ay tinawag na Wang. Wala akong pakialam kung sino ang binatang ito, hindi pagkatapos ng takot na iyon, sabi ni matandang Huang. Lumapit si Little Zhao kay Hansen at nagtanong, bakit ka narito? Hindi ko alam na naging bahagi ka ng Thunderhill Shelter. Ngumiti si Hansen at sinabi, oh, huwag mo akong pansinin. Tinitingnan ko lang ang halaga ng real estate ng lugar na ito. Pero sabihin mo sa akin, gaano kalaki ang grupo ng mga umaatake? Sabi ni matandang Huang, hindi ako sigurado. Mayroong hindi bababa sa 6. Alam mo ba kung nasaan ang mga espiritu ng hari at mga super nilalang? Tanong ni Hansen. Nasa Thunder Garden sila ngayon. Pero hindi tayo pwedeng pumunta doon, sabi ni matandang Huang. Salamat, pinapahalagahan ko iyon. Samantala, ipinapayo kong mag-ingat kayong dalawa sa kanlungan. Alam ni Hansen ang lugar na pinag-uusapan nila, kaya iniwan niya ang dalawa. Nais pang magsabi ng iba pa si matandang Huang, ngunit wala na si Hansen. Mag-ingat sa kanlungan. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Hindi naintindihan ni matandang Huang. Si Little Zhao ay nasa sabik dahil mas marami siyang alam tungkol kay Hansen at sa kanyang hindi kapani-pani walang mga gawa. Sinabi niya, may mangyayaring malaki, matandang lalaki. Panoorin mo lang. Ibig mo bang sabihin, magsisimula siya ng isang bagay sa kanlungan? Pa, nagkakalalagnat ka ba, bata? Hinawakan ni matandang Huang ang kanyang noo at nagpatuloy sa pagsasabi, kahit ang mga taong nanirahan dito sa loob ng isang siglo ay hindi maglakas loob na maghimagsik laban sa isang espiritu. Kung iminumungkahi mo na itong si Hansen ay talagang susubukan na salakayin ang kanlungan, nakakatawa ka. Hindi. Ang Hansen na ito, iba siya. Mahirap pigilan ang excitement ni Little Zhao. Naglakbay si Hansen sa kabila ng kagubatan at nagsuot ng itim na balabal. Nagkukubli siya sa Thunderhill Shelter. Ang Night Cloak ay tunay na isang kayamanan na pag-aari ni Night Empress. Gamit ito, nagawa ni Hansen na magkukubli ng hindi napapansin. Nagtungo si Hansen patungo sa Thunder Garden na sinabi sa kanya, ganap na hindi nakikita sa ilalim ng mata ng buwan. Ang lugar na iyon ay kung saan nakatira ang mga espiritu ng hari at mga super nilalang. Mayroong sagana at malusog na halaman doon. Bago siya pumasok, nakita ni Hansen ang isang napakalaking hayop sa tuktok ng gate. Tulog na tulog ito. Agad na nakita ni Hansen na ito ay isang super nilalang. Nagkukubli si Hansen sa loob ng walang problema dahil hindi siya napansin nito. Pagkapasok sa hardin, nakita niya ang dalawa pang super nilalang. Muli, nang walang abala, nagawa niyang maiwasan na mapansin nila ang kanyang presensya. Ang Night Cloak ay kamangha-mangha, at nagawa ni Hansen na maiwasan ang pagtuklas ng hindi bababa sa 10 espiritu ng hari at 10 super nilalang. Talagang isang emperador siya. Napakaraming super nilalang at mga espiritu ng hari dito. Kung ang emperador mismo ang pupunta, walang paraan na maitataboy ko ang puwersang dadalhin niya, naisip sa sarili ni Hansen. Biglang nakarinig si Hansen ng dalawang espiritu ng hari na nag-uusap. Pupunta ba si Mr. Thunderhill? Tanong ng isang espiritu ng hari. Oo, sinabi ni Mr. Thunderhill na ang espiritu ng hari doon ay dating napakatalino, at nais niyang kunin siya, sagot ng isa pang espiritu ng hari.
Napakasaya ni Hansen nang marinig ito. Kung nakumpirma na pupunta si Thunderhell, maaaring magkaroon ng oportunidad. Magagamit ni Hansen ang Nightcloak upang magkukubli sa Spirit Hall. Habang wala ang Emperador, maaari niyang kunin ang batong espiritu at sirain ang lahat ng nais makamit ng Emperador. Nanatili si Hansen doon ng medyo matagal, ngunit wala siyang narinig na ibang kapaki-pakinabang. Malapit nang magbukang liwayway, kaya nagpasya siyang umalis bago siya mapanganib na makita. Ang Nightcloak ay napakabisa sa gabi, ngunit walang silbi sa araw. Bumalik si Hansen sa ilalim ng lupa na kanlungan at pinagsama ang isang sagradong dugo na Escorpion na kaluluwa ng hayop sa Invisible King Scorpion na hiyas na kaluluwa ng hayop. Gagamitin ni Hansen ang lahat ng kaya niyang magawa upang talunin si Thunderhell Emperor, at gagawin niya ang lahat ng kaya niyang magawa upang makuha ang kanyang batong espiritu. Wala siyang oras upang maghanap ng isa pang Scorpion na kaluluwa ng hayop para sa hiyas, kaya iyon na ang gagawin. Kahit naaalis si Thunderhell Emperor sa kanyang kanlungan, tiyak na mag-iiwan siya ng ilang mga gwardya upang protektahan ang Spirit Hall. At dahil ang mga Spirit Hall ay palaging maliwanag, alam ni Hansen na kailangan niyang makipaglaban sa kanyang paraan papasok kapag narating niya ito. Kabanata 1226, ginamit ni Hansen ang Nightcloak tuwing gabi upang magkukubli sa Thunderhell Shelter. Sa ika-6 na gabi ng paggawa nito, nakita niya ang nabawasan na bilang ng mga super nilalang at mga espiritu ng hari sa Thunder Garden. Naiintindihan ito, alam niya ngayon na ang oras upang umatake. Mabilis siyang bumalik sa ilalim ng lupa na kanlungan, at nang magtipon ang lahat sa paligid niya, gumawa siya ng isang plano na magpapahintulot sa kanya na makuha ang batong espiritu. Pinapanood ni Hansen ang mga pangyayari sa hardin sa loob ng 2 gabi. Gusto niyang tiyakin na talagang umalis na si Thunderhell Emperor at dinala ang isang malaking grupo ng kanyang pinakamahuhusay. Kung wala ang espiritu, hihintayin ni Hansen hanggang sa makalayo ng malayo ang Emperador at imposibleng bumalik ng mabilis. Matapos makumpirma ni Hansen na wala na siya, nagiging maganda ang mga bagay. Gayunpaman, hindi pa rin niya matukoy kung ano ang naghihintay sa kanya sa Spirit Hall. Kung papasok siya, hindi gagana ang Nightcloak. Ito ay isang one-way ticket. Sa gabi ng 3 araw, itinago ni Hansen ang lahat sa kanyang dagat ng kaluluwa, at kung hindi sila makapasok doon, inilagay niya sila sa loob ng malupit na bote. Gamit ang Nightcloak, nagkukubli siya sa loob. Ang Spirit Hall ay matatagpuan sa likod ng hardin. Ang mga super nilalang at mga espiritu ng hari ay muling hindi nakapansin sa pagpasok ni Hansen. Kung mapapansin nila, sa oras na gawin nila ito, tatawid na si Hansen sa Spirit Hall. Nag-aalala si Hansen kung gaano karaming mga super nilalang ang nagsisilbing mga bantay sa loob ng hall, ngunit walang paraan upang malaman ng hindi ipinakikita ang kanyang sarili pagkatapos pumasok. Ano man ang mangyari, kailangan niyang kunin ang bato at bilasan ang pagkuha nito. Hindi na makakabalik si Hansen sa Holy Sword Shelter ngayon. Masyadong huli na, at kahit na matalo niya ang mga kaaway na puwersa doon, ang pagharap sa isang emperador at sa kanyang hukbo ay magiging napakahirap. Si Purple Emperor ay hindi isang kumpletong emperador, kaya walang pagkakataon na matapatan niya si Thunderhell Emperor sa labanan. Ang tanging paraan na matatalo siya ni Hansen, naisip niya, ay sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang batong espiritu. Hanggang ngayon, madali ang pagpasok ni Hansen sa hardin. Pinagmasdan niya ang mga halaman ng Geno sa paligid at naisip sa kanyang sarili, kapag nakuha ko na ang batong espiritu, kailangan kong simulan ang pagsipsip. Tiningnan ni Hansen ang hall na hindi na masyadong malayo sa kanya ngayon at unti-unting lumapit dito. Napansin niya kung paano ito may malambot, mistikong kadakilaan ng ilang sinaunang templo. Nakarating sa posisyon ng medyo malayo sa pasukan, tinawag ni Hansen si Little Angel, Disloyal Knight, at ang iba pang mga kasama niya. Lahat ay naghahanda para sa isang labanan at nagsimulang tumakbo patungo sa gate. Ang pagtakbo patungo sa Spirit Hall ay may mga bitag sa kapaligiran na madalas na nagpapasabog ng itim na kidlat sa paligid. Sinubukan nitong iprito ang mga hindi autorisadong nanghihimasok na naghahangad na makarating sa hall. Ang itim na kidlat ay kumikislap na parang mga matutulis na bato, at kung minsan ay parang mga web ng kuryente. Sa kabutihang palad, walang nasaktan dahil lahat ng mga puwersa ni Hansen ay nakaiwas sa kidlat. Sa isang malakas na pagtama, lahat sila ay nakarating sa gate at pinagbagsak ito. Boom! Ang buong istruktura ay nag-vibrate habang ang gate ay gumuho sa ilalim ng puwersa ng pagkawasak. Malakas ang ingay, at parang tunog ng alarma. Nag-uusap sina Matandang Huang at Little Zhao sa isa't isa sa ilalim ng nag-iinit na apoy habang nangyayari ito. Sinabi ni Matandang Huang, talaga bang naniniwala ka na makakamit ni Hansen ang isang bagay? Sinasabi ko sa iyo, hindi niya kaya.
Ang mga bata at ang kanilang mga idolo ngayon. Bago pa siya matapos na pag-alitan ng kanyang kasama sa kampo, biglang nag-vibrate ang lupa. Labis siyang nagulat. Ano bang nangyari? Bulalas ni matandang Huang at tumayo. Tumingin si Little Zhao sa hardin at sinabi, tingnan mo, may nangyayari sa hardin. Sumasalakay si Hansen. Paano? Nakita ni matandang Huang ang kidlat at mga baging na sumabog sa mga pader ng hardin na nakikita niya lang. Mabilis. Sabihin sa lahat na umalis, hindi natin dapat ipagsapalaran na patayin ang isa't isa, sabi ni Little Zhao habang tumatakbo siya upang babalaan ang iba. Hindi siya iyon. Nagbibiro ka lang, sigurado. Si matandang Huang ay isang malaking nagdududa. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa loob ng Spirit Hall, 4 na super nilalang at 4 na espiritu ng hari ang nakatayo bilang mga gwardya. Ang mga nasa hardin ay mabilis ding gumanti, hinabol ang nanghihimasok na grupo na parang mga lobo na sumusunod sa dugo. Sinabi ni Hansen kay Thorn Queen na gawin ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanilang pagdaan at harangan sila gamit ang kanyang kapangyarihan sa mga tinek at baging. Pagkatapos, siya, si Xi Jinping, Purple Emperor, at Little Angel ay tumakbo papasok sa hall upang harapin ang mga kaaway sa kanilang harapan. Ang mga super nilalang at mga espiritu ng hari sa kanilang harapan ay nahuli sa labanan kasama ang mga mandirigma ni Hansen, habang nag-transform siya sa isang gintong uwak at mabilis na lumipad patungo sa noo ng estatwa. Gusto ni Hansen na makuha ang batong espiritu ng kasing bilis hanggat maaari at hindi magdusa ng anumang pagkaantala. Nagalit ang mga nilalang at mga espiritu ng hari habang lumilipad siya sa itaas nila. Sinubukan nilang gumanti, ngunit nagawa ni na Little Angel at Xi Jinping na muling makuha ang atensyon ng mga naghahangad na makawala at habulin si Hansen. Halos mahawakan ng mga kuko ni Hansen ang batong espiritu. Ngunit bago pa niya mahawakan ito, isang halimaw ang tumalon mula sa batong espiritu. Si Thunderhell Emperor mismo. Galit na galit siya. Matagal na siyang nasa sanctuary ng ikatlong Diyos, at ito ang unang pagkakataon na nagpakamatay siya upang muling mabuhay pabalik sa kanyang spirit hall. Nakita ang uwak na sinusubukang agawin ng bato, sinampal niya ito. Ang kanyang palad ay nanginginig sa nagniningning na paglikha ng isang itim na butas. Ito ay isang nakakatakot na paggalaw na nagbaluktot ng mga dimensyon na kanyang nilakbay. Mukhang isang itim, gutom na bibig na naghahangad na ngumunguya at lamunin ang lahat sa kanyang landas. Agad na naramdaman ni Hansen ang kapangyarihan na papalapit sa kanya, kaya gumanti siya sa pamamagitan ng pagtapon ng snowball patungo dito. Naging puting bola si Snowball at nahulog sa loob ng itim na butas. Ang kidlat ay sumabog sa loob ng itim na butas na iyon, na tumama sa puting globo ng may nakakatakot na lakas. Ang puting globo ay hinihila at pinipilipit na parang masa, ngunit nanatili itong malakas at hindi nabasag. Hindi inaasahan ni Hansen na babalik si Thunderhell Emperor ng napakabilis, ngunit lampas na siya sa punto ng walang pagbabalik. Kailangan niyang kunin ang bato ngayon na o hindi na. Parang isang maluwalhating phoenix na makakatawid sa espasyo, lumipad si Hansen na may nagninangas na landas ng apoy sa kanyang likuran at sinubukang kunin ang bato. Ang mga super nilalang na sumunod kay Thunderhell Emperor palabas ay pabalik na. Ngunit lahat ng mga espiritu ng hari na umalis ay nagpakamatay din upang bumalik. Ang buong kanlungan ay puno ng isang masamang aura ng kakilakilabot na kapangyarihan. Kabanata 12:27. Boom! Ang kidlat ni Thunderhell Emperor ay humagupit patungo kay Hansen, na nasa anyo ng isang uwak. Gusto niyang sunugin si Hansen gamit ang kanyang kuryente at gawing abo. Alam ni Hansen na walang pagbabalik pagkatapos ng paglalakbay na ito. Hindi niya pinansin ang uhaw sa dugo na si Thunderhell Emperor at nagtuon sa pagkuha ng kanyang batong espiritu. Ang mga kakayahan ng kanyang mga teknik ng Phoenix ay itinutulak sa pinakamataas na antas habang pinapatakbo ni Hansen ang lahat ng kanyang makina. Binilisan niya ang oras at nag-teleport, nais na isara ang puwang at makuha ang bato. Ang mga apoy ng landas ng uwak at ang kidlat na naghabi ng isang landas sa likod ni Hansen ay nag-iilaw sa langit sa isang nakasisilaw na pagpapakita. Ang kidlat ay humahabol sa kanya, sa kabila ng nakakapaso na bilis na kanyang nilakbay, at malapit ng makipag-ugnayan sa kanya. Pareho silang umabot sa bilis ng liwanag, at kahit na ang isang makina ay hindi masasabi kung alin sa dalawa ang mas mabilis. Gayunpaman, nagbago ang mukha ni Thunderhell Emperor. Ang kahihinatnin ng kanyang desisyon na magpakamatay ay naging malinaw sa kanya ngayon, habang napansin niyang nasa pagbawi pa rin siya. Kailangan niyang maging malakas, ngunit hindi niya maipatawag ang buong lawak ng kanyang kapangyarihan, at nagdulot ito sa kanya ng pag-aatubili. Pang! Ang itim na kidlat ay tumama sa likod ni Hansen, sinunog ang mga pakpak na nagdadala sa kanya at sinunog ang balat ng kanyang likod.
Ngunit sa parehong oras, ang kanyang mga kuko ay tumusok sa batong espirito na nakalagay sa loob ng noo ng estatwa. Kung bumagal siya kahit kaunti, ang kidlat na malapit ng lamunin siya ay sisirain ang kanyang buong katawan at gagawin siyang uling. Nang tumama ang mga kuko sa batong espirito, nabasag ito. At habang nangyayari ito, nawala si Thunderhell Emperor at ang kidlat. Pang! Bumagsak si Hansen sa lupa na parang isang nahulog na ibon na tumama sa mga tile ng hall bilang isang tao na may nag-aapoy, maulap na likod. Tiningnan siya ng mga espiritu ng hari at mga super nilalang na nagyelo sa pagkagulat. Pagkatapos ay lahat sila ay tumigil sa pakikipaglaban at nagsipagtakbuhan na tumatakas sa takot. Huwag ninyong hayaang makatakas sila. Inutusan ni Hansen ang kanyang mga kasama na habulin sila at mahuli o patayin sila. Hindi inaasahan ni Hansen na magpapakamatay ang emperador at babalik ng napakabilis, ngunit dahil sa pagkabaligtad ng sitwasyon ng ganoon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magmadali at sirain ang bato sa lalong madaling panahon. At para sa mga super nilalang na nasa ilalim ng pamamahala ng emperador, hindi niya hahayaang makatakas sila. Nagawa ni Purple Emperor na patayin ang isang lumilipad na super nilalang gamit ang isang malinis na paghiwa na pumutol sa ulo nito. Lumipad si Little Angel at pinatay ang isa pa. Nagawa ni Thorn Queen na mahuli ang dalawa pang lumilipad na super nilalang. Si Snowball, na nakasakay ngayon sa Blue Dinosaur, ay hinabol ang isang espirito ng hari. Samantala, sina Matandang Huang, Little Zhao, at ang iba pang mga tao ay umalis sa kanlungan. Hindi nila alam kung ano ang aasahan, ngunit bigla nilang naramdaman na nasira ang kanilang mga kontrata. Nagulat si Matandang Huang pagkatapos mangyari ito, at bulalas niya, paano nangyari ito. Nawala ang kontrata. Ang akin din. Lahat sila ay napansin ang parehong bagay, at nagsimulang sumigaw at mag-chant sa tuwa. Sinalakay ni Hansen ang kanlungan at pinatay si Thunderhell Emperor. Sigaw ni Little Zhao. Pero isang emperador iyon, imposible. Hindi pa rin makapaniwala si Matandang Huang na totoo ito. Nainis si Little Zhao sa kanyang kawalan ng paniwala sa puntong ito, kaya itinuro niya ang kanlungan at sinabi, tingnan mo, tumatakas ang mga nilalang at espirito. Sino pa nga ba ang makakagawa nito kundi si Hansen? Lahat ay tumingin sa kanlungan ng may pagkagulat. Ang mga tumakas ay tumatakbo ng kasing bilis hanggat maaari, bawat isa ay malinaw na nasa takot. Malamang na nais nilang mas marami pang mga paa. Ang mga nilalang na mas mataas ang antas ay nag-aalaga lang sa kanilang sarili, at basta na lang tinapakan nila ang mga nilalang na mas mababa ang antas kung sakaling nasa kanilang daan. Mukhang napakalakas nila, at gayunpaman, tumatakbo sila para sa kanilang buhay. Isang dragon ang lumipad sa kalangitan sa itaas nila, ngunit isang lilang ilaw ang humahabol dito, pinuputol ang ulo mula sa kaliskis nitong leeg. Ang katawan ay nahulog sa ibabaw ng isang gusali, na yumuko at gumuho sa biglaang bigat. Ang mga baging ay nakakapit sa dalawang lumilipad na ibon, at gaano man nila pagsikapan, hindi sila makatakas sa bitag. Isang anghel ang mabilis na lumipad patungo sa kanila, pinuputol ang ulo ng dalawang nilalang at nagdulot ng pag-agos ng dugo at ulan sa lugar sa ibaba. Tama iyon, balatan ninyo ang mga ulo ninyo. Sa harap ko at ng mga kasama ko, wala kayong halaga. Pumunta na kayo sa impyerno, mga ahas. Isang lalaki, na may suot na salaming pang-araw at shorts, ay humahabol sa isang grupo ng mga espirito na may mga kamao na kumikinang na parang pilak na araw. Hinawakan niya ang isang espirito ng hari at sinuntok ito hanggang sa mamatay ng may nakakagulat na kalupitan. Nagulat ang mga tao na nanunood nito. Ang mga nilalang at espirito na nagpalungkot sa kanila at binubuli sila sa loob ng maraming taon ay ngayon ay pinapatay na parang mga hayop. Sa tingin ko hindi sila tao, sabi ni Matandang Huang. Nagulat din si Little Zhao. Ang grupo na tila sumalakay sa kanlungan ay talagang hindi mukhang tao. Ang buong kanlungan ay naubos ng mga kaaway na nilalang at espirito. Ang kanlungan ay naging isang lungsod ng mga patay. Nakita nila ang isang kalansay na halimaw na papalapit sa kanila, at naghari ang takot sa kanila. Nakita na nila itong lumapit sa isang grupo ng mga nilalang, at ibinagsak nito ang isang puso ng buto at pinanood silang lahat na magkubli sa lupa at magpasakop sa malamig na pagkakahawak ng kamatayan. Mukhang sasaksak muli ang kalansay ng buto, ngunit bago pa ito magawa, isang boses ang nagsalita. Nagsalita ang isang tao, at ang boses ay may kalmado at malinaw na tono. Dry bone? Sila ay kasama natin. Narinig ni Matandang Huang ang mga salitang ito, at pagkatapos ay pinanood habang ang kalansay ay agad na bumalik at sumunod sa utos. Isang gintong hayop ang sumakay mula sa kanlungan at lumapit sa grupo ng mga tao, at sa itaas nito ay nakatayo si Hansen.
Ang mga puwersang kanilang pinanood na sakupin ang kanlungan ay ngayon ay nagtipon sa paligid ni Hansen, na sumusunod sa kanya na parang mga hari na sundalo. Ang mga tao ay lahat ay nasa pagkagulat at kawalan ng paniwala, halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Naisip nilang ito ay dapat na isang panaginip. Kabanata 12:28. Matapos malaman ng mga tao na nakabawi na si Hansen, alam nilang isang bagay lang ang hinihintay ang paggawa niya ng isang malaking bagay. Ngunit ito ay lampas sa kanilang mga pinakamasasabak na pangarap, at walang umaasang magagawa ni Hansen ang ganitong gawa. Napatumba niya ang isang kanlungan ng emperador sa sanctuary ng ikatlong Diyos. Kahit sa panahon ng Super Jin, walang sino man ang naniniwala na posible ito. Ito ay isang kanlungan ng emperador, at alam ng bawat tao kung gaano kahirap ang pagsakop sa isa. Mabilis na kumalat ang balita, at kahit na ang mga dating walang kaalaman tungkol sa sanctuary ng ikatlong Diyos ay naabisuhan kung gaano sila kalakas. Maraming mga tao ang nag-isip na ang mga kwento ay walang katotohanan, sa una. Ngunit si Thunderhell Emperor ay kilala at sikat, kaya ang balita ng kanyang pagkatalo ay hindi isang bagay na maaaring pekeng. May 30 katao na nailigtas ng ginawa ni Hansen. Ang pinakamatanda sa kanila ay isang tao na 200 taong gulang. Ang pinakabata ay nasa kanlungan lamang ng 1 taon. Nagawa nilang patunayan na ginawa ni Hansen ang sinasabi, at bawat isa sa kanila ay nagsalita ng may matinding paghanga habang ikinukwento nila ang kanilang nasaksihan. Talagang natamba ni Hansen ang Thunderhell Shelter, at pinatay niya ang lahat ng mga super nilalang at mga espirito ng hari na dating naninirahan doon kasama ang kanyang grupo. Si Huang Chance ay dating may titulo, at madalas siyang tinutukoy bilang ang ama ng mga Warframe. Nawawala siya sa loob ng 60 taon. Iniligtas siya ni Hansen. Nabaliw ang alyansa nang kumalat ang mga kwento ng madaling tagumpay ni Hansen sa isang kanlungan ng emperador. Karaniwang ipinagbabawal ng alyansa ang pagkalat ng mga balita tungkol sa sanctuary ng ikatlong Diyos dahil sa sobrang kakilakilabot ng lugar na iyon. Maraming mga tao ang kailangang magtiis ng matinding pagdurusa kapag pumasok sila sa sanctuary ng ikatlong Diyos, at kung ito ay malalaman ng maraming tao ang matatakot na pumunta. Wala nang magiging progreso. Kung mangyari iyon, ang mga pag-asa at pangarap ng sangkatauhan na sakupin sa huli ang sanctuary ng ikatlong Diyos ay mawawala. Maaaring malupit na linlanggan ang mga tao tungkol sa nakakatakot na sitwasyon sa sanctuary ng ikatlong Diyos, ngunit ito ay isang kinakailangang kasamaan. Kung nais ng sangkatauhan na maging mas malaki, wala silang pagpipilian kundi ang pumunta at harapin ang umuungal na kadiliman, kahit na nangangahulugan iyon na hindi na sila babalik. Kung ang sangkatauhan ay masyadong natatakot sa halaga ng pagiging mas malaki, ito ay magiging isang bagay lamang ng oras bago sila matalo at isang araw ay mawala. Nang marinig ang balita, ang alyansa ay nasakop ng Hansenador fever. Ang propaganda na nagkakalat ng mga gawa ni Hansen ay nasa lahat ng dako. Isang kanlungan ng emperador. Paano niya nagawa ang ganitong bagay? Nagulat si Matandang Qin na nakakarinig ng balita sa unang pagkakataon. Sa kabilang banda, nalungkot si Zhao 7. Mayroon silang Angel Jin, ngunit hindi pa sila nakakakuha ng kahit isang solong kanlungan ng hari. Gusto kong maging kapareha sa pakikipagsapalaran ni Hansen, tiyak na iyon. Narinig ni Son of God, Liu Meng, ang balita at wala nang ibang gusto kundi ang maggrupo kasama siya. Ngunit iniisip ang kanyang matanda, alam niyang hindi niya magagawa iyon. Sinabi ni Tang Zhenliu, tahimik na ang lahat sa loob ng napakaraming taon, hindi ba? At ngayon, ang baliw na lalaki ay nagpunta at sinakop ang isang kanlungan ng emperador. Pupunta ako sa sanctuary ng ikatlong Diyos, sabi ni Damo, narinig ang balita. Pagkatapos, umalis siya. Si Lin Feng, na nagbabasa ng balita, ay agad na bumalik sa pagsasanay. Ang buong alyansa ay nasa masiglang pag-uusap tungkol kay Hansen at sa kanyang nagawa para sa sangkatauhan, at ang mga balita tungkol sa sanctuary ng ikatlong Diyos ay inilabas sa masa. Si Hansen ay naging isang bayani, ngunit hindi siya nagsaya sa pagpuri na natatanggap niya. Sa kasalukuyan, may hawak siyang isang bagay na mas mahalaga sa kanya, at tumulo ang kanyang laway sa buong panahon. Lahat sila ay akin. May hawak na isang bilang ng Life Geno Essences si Hansen sa kanyang kamay. Tiningnan siya ni Bauer ng may paghamak, at tumakbo siya palabas, hinahanap si Zero. Hawak ni Hansen ang lahat ng ito, halik sa bawat isa ng sunod-sunod. 6 na super nilalang ang napatay ni Hansen, na nagbunga ng 6 na Life Geno Essences. Ang 2 sa kanila ay nag-iwan ng laman, at ang isa pa ay nagbigay sa kanya ng isang super kaluluwa ng hayop. Gayunpaman, wala sa mga espiritu ng hari ang handang sumunod sa isang bagong Panginoon. 3 ang napatay.
Higit pa sa nasiyahan siya sa kanyang nakuha mula sa mapanganib na pananakop na iyon. At partikular siyang natuwa sa kaluluwa ng hayop na nakuha niya. Ito ay isang humanoid shape-shifting kaluluwa ng hayop na tinatawag na Ancient Devil Soldier. Mayroon itong baluti at mga pakpak ng demonyo na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan at bilis. Maaari pa siyang lumipad gamit ito. Bukod dito, dahil ito ay humanoid, nagawa ni Hansen na gamitin ang mga kasanayan at hyper-geno art na natutunan niya. Hindi pa nasisipsip ni Hansen ang life geno essences at ibinabahagi niya ang masayang oras kay Jianran. Nang unang pumunta si Hansen sa santuaryo, gusto niyang mapabuti ang kanyang pamilya at mamuhay ng mas magandang buhay. Ngayon, ang kanyang layunin ay ang maging mas malakas. Upang matutunan ang mga katotohanang hinahanap din niya, alam ni Hansen na maraming lugar na kailangan niyang maging mas malakas. Sinabi sa kanya ni Jianran, ngayon ay talagang gusto kong pumunta sa mga santuaryo. Gusto kong makasama ka roon. Masyadong mapanganib. At higit pa rito, wala akong ideya kung saan ka mag-spawn. Pero huwag kang mag-alala, babagsak ko ang buong sanctuary ng ikatlong Diyos para sa iyo. Makakapunta rin si Nanay at Little Yan doon nang walang takot sa hindi patas na kamatayan at panganib, sabi ni Hansen. Alam na alam ni Hansen kung gaano mapanganib ang santuaryo. Ang pagpunta lamang sa sanctuary ng ikatlong Diyos ay isang panganib dahil ang pag-spawn sa maling kanlungan ay maaaring mag-iwan sa iyo sa awa ng isang espirito na ayaw sa iyo. Talaga bang kaya mong patumbahin ang buong santuaryo? Tanong ni Jianran. Inilagay ni Hansen si Jianran sa kanyang kondongen at sinampal ang kanyang puwit. Bakit mo ako sinasampal? Namula si Jianran. Nagduda ka sa mga sinabi ko, hindi ba? Sabi ni Hansen, sinampal siya ng isang beses pa. Bigla, ang mga sampal ay naging malambot. Ang mga kamay ni Hansen ay naging isang mahinahong paghaplos, parang belo. Pagkatapos, sumakay sila sa init ng pagnanasa na parang kometa na nagninangas ng maliwanag. Kukunin ko ang sanctuary ng ikatlong Diyos bilang regalo para sa iyo, sabi ni Hansen, sa wakas. Tuldok-tuldok-tuldok, nakapahinga si Hansen sa bahay, pagkatapos noon. Nang bumalik si Jianran, naglagay siya ng maraming card sa kanyang harapan. Ano ito? Tanong ni Hansen. Mga resibo. Maraming tao mula sa iba't ibang planeta ang pumunta sa aming tindahan upang bumili ng mga sasakyang panghimpapawid, lahat dahil gusto nila ang iyong lagda, sabi ni Jianran. Napakarami. Ilang sasakyang panghimpapawid ang nabili mo? Nagulat si Hansen. Sabihin na lang natin na kaya nating mamuhay ng masaya sa natitirang bahagi ng ating buhay, lahat gamit ang perang kinita ko ngayon. Nagpost si Jianran upang magbigay ng isang mainit na ngiti, pagkatapos ay sinabi nga sa iyo ng aking tatay na maghanda. Ang alyansa ay lumikha ng isang bagong titulo na tinatawag na Super Aristocrat. Ikaw ang unang tatanggap nito. At higit pa rito, bibigyan ka ng aking ama ng mga medalya sa Levo Plaza. Kabanata 1229. Mga mahal kong kaibigan, ako si Fang Mingquan. Nakatayo ako rito sa puso ng Levo Planet, sa kilalang Levo Plaza. Mas mababa sa 500 metro mula sa akin ay nakaupo ang sagradong Holy War Platform. Tulad ng kaugalian, lahat ng dakilang bayani ng sangkatauhan, tulad ng general ng alyansa na si Pang Hongming, ay tumatanggap ng kanilang mga parangal doon. Ngunit ngayon, mayroon tayong ibang tao na may katulad na prestihiyo ang pinarangalan. Bilang pagkilala at pasasalamat sa kanyang mga gawa, bibigyan siya ng bagong titulong Super Aristocrat. Sa silid ng botohan ng konseho, karamihan ay sumang-ayon na si Hansen ang unang bibigyan ng titulong ito. Tumingin si Fang Mingquan sa orasan at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabi, sa loob ng 15 minuto at 30 segundo, ibibigay ni Presidente Ji Raogen ang nabanggit na titulo at isang medalya bilang parangal dito. Dapat itong maging isang araw ng pagmamalaki para sa Presidente dahil ibibigay niya ang mga regalong ito sa kanyang manugang. Hindi mabilang na mga tao ang nanonood ng livestream na nabighani sa seremonya ng pagbibigay ng bagong titulong Super Aristocrat sa isang tao. Ang kaluwalhatian ng pagsakop sa isang kanlungan ng emperador sa sanctuary ng ikatlong Diyos ay hindi pa nakikita noon. Isang bagong bagay ito para sa sangkatauhan, at ipininta nito si Hansen bilang isang bayani sa masa. Ito ay isang gawa na lampas sa kanilang inaasahan na magagawa niya. Mayroon itong malaking impluwensya sa pagmamaneho ng sangkatauhan at ng alyansa. Ibig sabihin nito na ang mga tao ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa isang sacred blood aristocrat. Ang kadakilaan na maaaring makamit ng isang tao ay hindi nagtatapos doon, at lahat ay may kakayahang higit pa. Sa silid ng pahingahan, nakasuot si Hansen ng kanyang maayos na inihandang uniforme. Nasa special squad pa rin siya, kaya bilang isang sundalo pa rin siya.
Kinakatawa ni Hansen ang hukbo sa araw na iyon. Okay ba ang hitsura ko? Ngumiti si Hansen kay Jianran. Tinapik siya ni Jianran at sinabi, ngayon, ikaw ang pinakagwapong lalaki sa universo. Ang bawat lalaki ay titingin sa iyo at makakaramdam lamang ng inggit. Para lang ngayon, ha? Sabi ni Hansen na nagkunwari ng pagkadismaya bilang biro. Well, hindi natin pwedeng laging makita ka sa publiko. Hindi patas sa iba, alam mo ba? Tumawa si Jianran. Nais pa ring magsabi ng isang bagay si Hansen, ngunit lumitaw ang isa pang sundalo na nagpapahiwatig na oras na para umalis siya. Sa Holy War platform, nagsisimula ng magsalita si Ji Raojen. Ang mga taong naruroon ay maayos, ngunit ang mga nanunood nito ng live sa isang stream ay hindi mapakali. Gusto nilang diretsyong makarating sa pinakaimportanteng bahagi ng kaganapan. Laging may mga handa ng talumpati ang presidente, at madalas, nagiging mahaba ang mga ito. Nababagot ang mga tao sa unang ilang minuto, desperado na makita si Hansen. Alam ng maraming tao na mayroon akong anak na babae. Tulad ng alam ng anumang ama ng isang anak na babae, siya ang iyong prinsesa. Ang kanyang kahalagahan ay katumbas ng kanyang ina na itinuturing mong iyong reyna. Nang sabihin iyon ni Ji Raojen, lahat ay tumingin sa kanya ng may pagkagulat. Iba ang tunog niya sa araw na ito. Ngumiti si Ji Raojen at sinabi, nang maliit pa siya, naisip kong walang sino mang magiging sapat na mabuti para sa kanya. Ang lalaking kukuha ng kanyang kamay sa pag-aasawa ay kailangang maging pinakamahusay sa pinakamahusay, ngunit bihira na ang mga ama ay 100% masaya sa taong mahal ng kanilang anak na babae. Laging ipinapalagay na ang kanilang mapapangasawa ay isang magnanakaw na nagnanakaw ng kanilang pinakamahalagang brilyante. Lahat ay ngumiti, narinig ang mga salitang ito. Sa totoo lang, nang unang sabihin sa akin ng aking anak na babae na gusto niyang pakasalan si Hansen, nang inig ako sa mismong pag-iisip. Isa lang siyang batang lalaki mula sa isang ordinaryong pamilya. Hindi siya mataas ang uri, wala siyang pera, wala siyang gaanong edukasyon. Hindi ko naisip na sapat siya para sa aking anak na babae, at muli, naniniwala akong magnanakaw siya. Ninakaw niya ang puso ng aking anak na babae, at ang aking brilyante sa proseso. Ngunit ngayon, napagtanto kong nagkakamali ako. Hinanap ko ang halaga sa lahat ng maling lugar. Siya ay isang sundalo na kumakatawan sa pinakamahusay sa sangkatauhan. Ni minsan ay hindi niya ako binaygo, at higit sa lahat, ni minsan ay hindi niya binaygo ang aking anak na babae. Sa 200 taon ng ating panahon, kung saan nakitungo tayo sa mga santuaryo, isang malaking halaga ang ibinayad upang makarating tayo kung nasaan tayo ngayon. At araw-araw, nagaganap ang mga transaksyon sa buhay. Kung wala ang mga sakripisyo ng mga nauna sa atin, hindi magiging posible ang ating kaligtasan sa sanctuary ng ikatlong Diyos. Ang mga pumunta doon ay mga trailblazer na nagtatayo ng pundasyon ng 100 na ating lahat ay maaaring tahakin at patuloy na itayo sa pagpapatunay ng ating pag-unlad at pag-akyat bilang isang species. Ngayon, ibibigay ko ang titulong super aristocrat sa isang mahalagang tao na nagbigay ng higit pa sa kanyang makakaya para sa ating lahat. Siya ay isang individual na kasalukuyang gumagala sa sanctuary ng ikatlong Diyos sa kabila ng ating inaakalang imposible. Siya ay isang tao na ating lahat ay maaaring titingnan ng may pagmamalaki dahil muli, kumakatawan siya sa pinakamahusay sa ating mga kakayahan bilang tao. Ngayon, papasok ang alyansa sa super era. Ang kahalagahan ng bawat individual ay susukitin at pahalagahan ayon sa kanilang mga gawa sa sanctuary ng ikatlong Diyos. Ang mga kabataan na matapang na pumupunta ay deboto at walang takot, hindi natatakot sa kamatayan kapag nagmarcha sila sa madilim na mga lambak ng santuaryo na iyon. Maaaring mawala ang mga buhay, oo, ngunit ang bawat isa ay mahalaga, at walang sino man ang nakakalimutan. Ang bawat kontribusyon na ginawa, gaano man kaliit, ay pinahahalagahan. Pakiusap sa mga taong nang-ahas sa sanctuary ng ikatlong Diyos, magpatuloy kayo tulad ng ginagawa ninyo. Ang aking pag-asa ay isang araw, lahat kayo ay makakarating sa taas ni Hansen. Bawat isa sa inyo ay magiging isang super aristocrat. Ngayon, natamba niya ang isang kanlungan ng emperador. Marahil sa malapit na hinaharap, makikita natin ang bawat kanlungan ng santuaryo na iyon na may pagmamalaking nagtataas ng level flag. Tuldok-tuldok-tuldok, lumapit si Hansen sa entablado at tinanggap ang medalya at titulo ng super aristocrat. Pagkatapos, niyakap nila ni Ji Raojen. Ang bawat publikasyon sa media ay nagsulat ng isang artikulo tungkol sa mga pangyayari sa araw na iyon, at maraming kabataan ang nagkaroon ng inspirasyon. Ang pagnanais na sumali kay Hansen bilang isang super aristocrat ay isang nakakaakit na bagay. At sa katunayan, naging idolo ni Hansen ang lahat.
Sa kabila ng pagiging unang super aristocrat ng alyansa, hindi gaanong ginugol ni Hansen ang kanyang oras sa pagdiriwang. Masigasig siyang bumalik sa santuaryo, kaya ginawa niya. Doon, sa katahimikan, nasisipsip niya ang kanyang mahalagang life geno essences. Pinahalagahan ni Hansen ang kaluwalhati siyang ibinigay sa kanya, ngunit alam niyang hindi pa siya sapat na malakas upang labanan ang isang emperador sa tamang labanan. Ang pagbagsak ng Thunderhill Shelter ay isang pagsisikap ng grupo, at ang swerte at pagkukubli ang nagpahintulot na mangyari ito. Ang paghawak nito, ngayon at sa hinaharap, ay isa pang tanong. Kabanata 1230. Matapos masipsip ni Hansen ang 6 na Life Geno Essence, naiwan siyang nakatayo sa kabuoang Super Geno Point na 69. Nandoon pa rin ang katawan ng Ice Wolf King at 2 pa upang kainin, kaya ibinigay ni Hansen ang super laman sa Golden Growler, Snowball, at Metal Eater. Ang mga espiritu ng hari ay katulad ng mga tao sa diwa na hindi sila kumakain ng super laman. Pumunta si Hansen sa hardin ng Geno sa kanlungan dahil nais niya ang mga halaman ng Geno na naninirahan doon. Medyo abala siya ng ilang panahon, kaya ang kanyang pagnanais sa mga ito ay lalong lumala. Ngayon, mayroon siyang pagkakataon. Ang mga halaman na nasa hardin ng isang emperador ay tiyak na magiging pinakamahusay lamang, at ilang halaman lamang ng emperador ang sapat upang masiyahan ang pagnanais ni Hansen. Ngunit nang sa wakas ay makapasok si Hansen sa hardin, handa nang maubos ito, nagkaroon siya ng isang nakakadismaya na sorpresa, ang hardin ay patay. Nakatayo si Moment Queen sa gitna nito na ang lakas buhay ay nagniningning ng enerhiya. Mas malakas ito kaysa dati. Moment, ano ang ginawa mo? Handa nang patayin siya ni Hansen, minsan at para sa lahat, kung hindi siya bibigyan ng paliwanag sa kanyang ginawa. Gusto ko lang mabuhay, ang sagot ni Moment Queen. Mayroon kang 1 minuto upang magpaliwanag, kung hindi, ang iyong kagustuhan ay hindi mangyayari, sabi ni Hansen. Nagulat si Moment Queen, at nauutal niyang sinabi, sa tingin mo ba ay magiging ligtas ka na ngayon dahil sinakop mo na ang Thunderhill Shelter? Mayroon kang 45 segundo, sabi ni Hansen. Sinabi ni Moment Queen, si Thunderhill Emperor ay isang mabuting kaibigan ni Saint Fan Emperor. Hindi magugustuhan ni Saint Fan Emperor ang taong pumatay sa kanyang kaibigan at kinuha ang lahat ng kanyang mga bagay. Sinipsip ko ang mga halaman para matulungan kita sa hinaharap. 5 Genlock lang ang nabubuksan ko, kaya hindi ko masyadong matutulungan kayo sa aking kasalukuyang kalagayan. Kumunat ang noo ni Hansen, na iniisip na maaaring narinig na niya ang tungkol kay Saint Fan Emperor dati. Sa sanctuary ng ikalawang Diyos, si Saint Fan ang naglagay ng marka sa kanyang noo nang pumunta siya upang kunin ang Holy Rhino. At kalaunan, nang makasalubong ni Hansen ang Lotus Empress, binanggit niya si Saint Fan nang mapansin niya si Hansen at ang marka. Ngayon na nabubuksan ko na ang 9 na Genlock, malaki ang maitutulong ko sa iyo, sabi ni Moment Queen. Inilabas ni Hansen ang malupit na bote at sinipsip siya papasok. Nagulat si Moment Queen, nais na makiusap pa sa kanyang depensa. Ngunit bago pa siya magawa, natakpan ang bote. Ang pag-iral sa loob ng malupit na bote ay naiiba sa pag-iral sa dagat ng kaluluwa. Maaari kang mag-evolve sa dagat ng kaluluwa at makatulog, ngunit ang malupit na bote ay parang isang bilangguan. Kung nagtanong lang siya, handa si Hansen na magbahagi ng ilang mga halaman. Ngunit ang pagkuha niya ng lahat ng ito nang walang pahintulot ay ang uri ng pag-uugali na hindi niya kayang tiisin. Matutulungan kita laban kay Saint Fan Emperor, hindi mo ito magagawa nang wala ako. Sigaw ni Moment Queen, umaasang maririnig siya ni Hansen. Ayaw niyang maipit magpakailanman sa loob ng mga salamin na dingding na iyon. Kahit na matalo ko ang Thunderhill Shelter, at ikaw ang huling pag-asa ko sa kaligtasan, hindi kita palalabasin. Inilagay ni Hansen ang bote at hindi na nagsalita pa sa kanya. Tinanong ni Hansen ang kanyang iba pang mga kasama kung kilala nila kung sino si Saint Fan. Narinig lang nina Qingjun at Thor ng kanyang pangalan, ngunit hindi alam ang iba pa. Hindi pa narinig ni Xi Qingking at Baby Ghost ang pangalang iyon. Si Drybone King lang ang nakakapagbigay ng impormasyon. Sinabi ni Drybone King, naisip ko ang Asterisk Eschol na iyon dahil hindi naman siya masyadong malayo sa kanlungang ito. At huling narinig ko, magkaibigan sila ni Thunderfart. Maaaring atakihin niya tayo, alam mo. Gaano mo siya kakilala, eksaktong? Tanong ni Hansen. Mukhang nasa sabik si Drybone King na magbigay ng impormasyon, at sinabi niya, well, noon, ang aking ama, si Skeleton King, ay nawala ang kanyang batong espiritu dahil kay Saint Fan Emperor. Nagulat si Xi Qingking nang marinig niya ito, at bulalas niya, teka lang. Ikaw ba ang anak ni Skeleton King? Sikat ba siya? Tanong ni Hansen.
Nakakulong si Exi Chinking sa loob ng 100,000 taon. Kung narinig pa nga siya ni Exi Chinking, si Skeleton King ay dapat na isang uri ng alamat. Ipinaliwanag ni Exi Chinking, "Oh, bata. Talagang narinig ko siya. Noon, siya ang pinakaastig. Maaari sanang naging isang emperador, alam mo. Hindi ko inaasahan na mapapatay siya ni Saint Fan Emperor. Masakit marinig iyon." Mukhang galit si Drybone King, at sinabi niya, sinamantala ni Saint Fan ang kahinaan ng aking ama. Sinakop niya ang skeleton shelter, at iyon ang dahilan kung bakit siya naging emperador ng napakabilis. Anong kapangyarihan ang meron siya? Tanong ni Hansen. Palaging iniisip ng mga tao na liwanag ito, ngunit mali iyon. Ang kanyang kapangyarihan ay maaaring magpagaling ng lahat ng bagay at anumang bagay. Matagal ng pangarap ko na patayin siya, kahit na ang paghihiganti ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Ngunit natatakot ako na kahit na pinagsama natin ang lahat ng ating lakas, wala tayong magagawa upang talunin siya, sabi ni Drybone King. Magpagaling ng lahat, tama ba ang narinig ko? Ang pagpapagaling ay hindi pag-atake, kung hindi siya makakaatake, ano ang dapat katakutin? Singit ni Ghost Eye. Tumingin si Drybone King kay Ghost Eye at sinabi, ang mga kapangyarihan ng pagpapagaling ay malakas, at lalo na totoo iyon kay Saint Fan. Maaari mo bang ipaliwanag? Hindi alam ni Hansen kung paano o bakit magdudulot ng pinsala ang mga kapangyarihan ng pagpapagaling. Ang boses ni Drybone King ay bumaba sa isang kakaibang tono, at sinabi niya, napakalakas ng kanyang mga kapangyarihan, kaya niyang isara ang lahat ng iyong mga butas. Kaya niyang baluktot ang hugis ng iyong katawan at gawing isang meatball ka lamang. Tumingin si Drybone King kina Ghost Eye at Exi Chinking, at sinabi, maaari pa niyang pagsamahin kayong dalawa. Maaari niya kayong pagsamahin sa pamamagitan ng inyong laman. Nagkatinginan sina Exi Chinking at Ghost Eye, parehong nagkaroon ng goosebumps. Ang punto ay, ang mga kapangyarihan ni Saint Fan ay hindi maaaring mas mababa kaysa kay Thunderhell. At bukod doon, mayroon siyang napakaraming super nilalang at mga espiritu ng hari sa kanyang pamamahala. Kung si Thunderhell ang mini-boss, si Saint Fan ang pinakamagaling sa rehiyong ito, sabi ni Drybone King.